Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi, marami akong ginawa ngayon, pagod. Hindi naman pwedeng di ako mag-vlog. Magsayang yung mga comments nyo, no? Magbigay na lang ho tayo ng ng reaksyon dito sa mga nanditong ha? Sabi, mga pamagat na lang ho, hindi ko na ipa-play dito, baka napanood nyo na rin po to. Sabi ni Atty. Enzo, para kay Sara ba itong napapabalitang planong pagpapatalsik kay Marcos Jr.? Para sa AMPA. Ito pa isa. Digong, inuudyo ka ng militar at PNP kontra sa administrasyong Marcos Jr. Ito pa isa. Si Vlogcaster naman. Vlog ni Bad ukol sa kudita. Kinumpirm ng AFP Chief General Browner. AFP tukoy na ang mga kukudita. Alam nyo mga boss, hindi ho malayo yan. Oo, wag kong biruin yan. Yang klase ng takbo na yan. Pagka ay ewan Si Erap. Landslide ho ang panalo ni Erap. Erap para sa mahirap. 'Di ba? Napatalsik 'Di ba? Dahil lang saan? Kay Chavit. Nag-away sila ni Chavit. Dahil ho sa wedding. Balik tanaw po tayo Dumating pa sa Senado si Chavit, inimbestigahan pa, tinatanong kung totoo na ikaw ay isang waiting lord. Sabi ni Chavit. Tapang talaga si Chavit. Handa akong makulong. Basta kasama ko ang Lord of all lords ng waiting. Dahil si Chavit nga nagbibigay kay Erap ng ng waiting money. Hindi naman nakulong si Chavit, di ba? At saka yung pong brown envelope, yung Jose Velarde account na sinasabi, kung bubuksan o hindi. Ganun lang ho kasimple yung pagkakatalsik ni Era mga boss Napakasimple Nanalo pa yung no vote na hindi o-open ang brown envelope ng Jose Velarde account. Nag-walk out yung mga natalong senador dahil nabuwisit yata dahil sumasayaw itong si Aquino. Sino ba yung Aquino na yun? Kalimutan ko. Senador ho yun yung gumaganon pa, nagsasayaw na ganun. Doon na inis. Nag-walk out yung mga natalong senador sa pag-open ho ng brown envelope. And the rest is history. Iniwan si Erap ni Ping Lacson ba? Pero ang siguradong nag-iwan sa kanya si Alfredo Lim. Iniwan na siya. Tapos yun na. Nagpunta na sa entablado sa hiningi na. Kumapal ng tao at people power ang kawawang sheriff. Dumaan pa nga sa Pasig River, di ba? Nagdikit-dikit na. Sumabot na si Bong Revilla. Umakyat na rin siya. Ninong! Napanood mo ko yun. Bumaba ka na, ayaw na sa'yo ng mga tao. Gato. Sabi ni Erap, ako pa rin ang nakakontrol. Payag na akong buksan yung envelope kung yun ang gusto nyo. Kasi yun ang pinagmulan yung nag-walk out yung mga mga senador Dahil nanalo nga yung no vote Gusto ng mga senador na buksan yung envelope. Nanalo yung wag buksan. Nag-walk out dahil nabuisit nga yata kay yun, Aquino Aquino na babae. Imutan ko pilit ang pangalan basta Aquino siya. Tessie Ureta Aquino. Doon yata nabuisit kasi gasa sayo na gano'n nanalo yung no vote Pero hindi masyadong malayo 1 point lang yata ang pinagkaanohan bandang huli nung nagkakagulo na payag na ika ako, sabi ni Erap, nabuksan niya ang brown envelope na yan.
Wala na, Stulid the hero na. Di ba? Ganun lang po kasimple yun. Pero ngayon, iba eh. Militar. Inuutusan ni Digong, gusto pa nga ni Digong, militar ng congressman di ba? Matindi na ito. Mas malupit ito ngayon kaysa nung panahon ni Sharap nung siya napatalsik. Pag hindi umano si His Excellency dito, pag hindi naayos, tignan mo. Doon sa vlog ni Atty. Enzo kanina, kinakausap na mismo si Browner ng mga dating opisyal, mga retired officer, sabi ni Browner, pero sabi niya, di ba? Hindi malayo yan. Sa dami ng pera netong mga Duterte neto, hindi malayo yan. Alam niyo naman ang pera. Money moves in a very mysterious way. And the rest is history na naman yan. Parang kagaya nangyari kay Erap yan. Hindi malayo yan. Ito pamagat ni Atty. Enzo Para kay Sara ba itong napapabalitang planong pagpapatalsik kay Marcos Jr.? O para kanino pa yan? Alangan naman kay BP Lenny. Lord. Di ba mga boss? Pero palagay ko pag nangyari yan, palagay ko lang mga boss, baka pag pinuwersa nilang iupo si Sara, hindi ko na alam kung manonood pa rin ang mga miyembro ni Juan de la Cruz, mga boss. Kasi talagang si Digong gagawin lahat nito gagawin lahat nito dahil nga ayaw talaga nito si Digong na ibigay ang pwesto kay Bongbong, kaya agad, di ba? Paulit-ulit, di ba? Gusto niya si Sara, kaso hindi nga nagpumayag si Sara, nag-vice president na lang, di ba? Ngayon, sabi nga ni Digong, binabastos niya yung anak ko, di ba? Ino-orderan ko, yan. Kaya kausap na yung mga military. Kayong mga military kayo, nang dahil sa akin, tinaas ko sweldo nyo, doble. Kala mo naman sa kanya perang di ba? Hindi ko pero yun nga, mga sir. Maghanda ho kayo ng marami-raming popcorn at maganda ho itong palabas na to. Hindi ho titigil yan si Gongs D. Hanggang hindi niya pero ewan kong last resort nitong si His Excellency AICC. ICC talaga. Wala na hong iba. Yun na lang talaga pinakaalas niya. Wala Anong gagawin niya? Panunuorin na lang niya. Pag laki ng pera niya, naku, si Erap nga, kita mo wala siya kamalay-malay. Ginapang pala siya nito si Gloria, galit na galit yung ni FPJ, Susan Roses. You have stolen the you have stolen the presidency twice. Not once, but twice. Yan, minumura si Gloria, di ba? Dahil nayari na naman si magkumpare sila Nayari si Erap, nayari rin si FPJ. I am sorry, sabi ni Garcia. Wala rin nangyari, di ba? Natapos din ni Gloria yung kanyang termino, 9 na taon. May whistleblower pa, si Lunlusada. Nakakulong ngayon. Mga boss. Hindi po biro talaga yan, mga sir. Yang sinasabing kudita-kudita na yan, hindi po yung biro. Yan din ang na lang ni Digong Huling alas niya Mapatal. Sa tansya ko lang Ewan ko kung mali ako.
mapatalsik niya, maagaw nila ng mga Duterte ang kapangyarihan ulit kay Marcos. Oh. Kasi kung hindi, dilikaw talaga sila sa ICC. O, di ba? O. Kaya gagawin lahat yan. Kaya yan, o. Si Browner na kinausap, ha? General Browner, kinakausap ng mga kapwa niya, mga senior officer na nakapag-retire na, ha? Naiwan mo na yan, si Bongbong. Babantot na yan, dito ka na sa amin. Mga ganun yan, eh. O. At, ano natin yan? Kuditahin na natin yan, ha? Kumpleto naman tayo, ganito. Tsaka yun nga, ginaganon sigurado yan, ha? Binawasan pa yung ating mga allowance. Buti pa dito. Ito, upo. Hindi po biro yan, mga boss. Hindi po biro yan. Hindi po yan biro. Kaya yan lang. Tignan natin kung anong gagawin ni Exec kung matutulog pa rin siya sa pansitan. Yun nga. Tama sabi ni Ka-Percy. Baka magising ka. Wala ka na sa pwesto. Ano ba yung mga sinabi ni Ka-Percy nung araw? Ang sinabi ni Ka-Percy yung tungkol sa Pogo. Yung mga Pogo. Ngayon sinasabi, meron daw parang mga nandito na yung mga militar ng China. Nagpapanggap sila. Kasi nga may mga nahuhuli sa kanila, mga high-powered na mga armas. Nare-raid, nakita. Nagsalita na rin si Alunan na parang ano ito, sleeping cell, parang ganun. Sleeping cell. Naka-deploy na yung ano eh. Sabi ni Ka-Percy yan. Baka magulat na lang kayo eh. Nasakop na tayo ng China. Si Ka-Percy nagsabi niyan. Totoo yan. Pero hindi sleeping cell sabi ni Ka-Percy. Basta sabi ni Ka-Percy, sa tansya niya, nakapasok na rito yung mga militar ng China. Pero hindi kilala dahil naka-disguise nga. Yan na mismo ang nangyayari, mga boss. Manood na lang tayo. Basta pagulo ng pagulo yan. Dahil lang doon sa confidential pa ni Sara Duterte. Yun lang yan, wala na iba. Kalat ni Baya, shout out Belated happy birthday, Miss Amy. Hope you had a great one and God bless. Regards. Sumagot si Friend Amy. Thank you, sabi ni Friend Amy. Good evening, Karoke. Bombahin mo ng bombahin, Karoke. Wag nang kang susuko. Be well, Mabel. Okay si Mabel, kaya nga ginabi kami, galing kami ospital siyempre, check up na naman sa kanya. Hello, Miss Akira Milus, beautiful Sunday. Daming ginigilit ni Kalatni, pati si Miss Aruba. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Nakakahiya na sa barangay. Nakakahiya na sa barangay pa lang, tigmak na ng korupsyon. Totoo yan. Pero barya lang yung barangay. Barya lang yan. Raul Villanada ulit Nagtatawanan mga anak ko nung nabanggit nyo ang mga trolls kahit pa nung panahon ni Panginoong Kristo. Ko, kinopya ko nga at kinuwento ko sa inyo. Hindi ba totoo? Totoo naman, di ba, Raul? Yung mga trolls na to. Hindi lang panahon ni Kristo, panahon pa ni Moises to mga buwisit nito sa totoo lang. Di ba? Panahon ni Moises, may trolls na rin. Sino kaya lumikha dito sa mga trolls? Hindi naman siguro Diyos, no? Baka ito mga likha ni Satanas itong mga trolls, Muntakin mo, papanig ka sa mali. Di ano ka? Diba? Ewan. Kalat ni Baya ulit Soon. Sa mga inuubo dyan, get well soon. God bless. African Sai, shout out Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Wow Ang galing talaga magsalita na itong BBM. Parang akala mo matino.
Para totoo. Tawa ng tawa si Elizabeth. Kakatawa eh. Puro kuno lang naman sinasabi nito. Ang ganda sana kung totoo ito. Kaya lang, kailan? Eh siya ang pasimuno ng pandaraya. Di ba, Sir Rox? Ay, Elizabeth ka. Nabi mo pa eh. Librado Ludovico, shout out ah. Blessed morning, karaoke. And to all karaoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Maging tapat, baka mo, boy ngiwi. Manalamin ka muna at kausapin mo yung sarili mo. Eh yung estate tax mo, billion-billion. Binayaran mo ba? Be an example to people. Magsipilyo ka muna para luminis yung bibig mo. Mga sinasabi mo po eh, umiinit lang ulo ko. High blood ka na naman. Eto. Saturnino Jacinto, welcome to the club. Saturnino Jacinto, sabi niya. Sana po ilabas ng COMELEC ang listahan ng mga hindi bumoto o nakaboto sa nakaraang barangay election. Kasi po, pag alam ng kandidato na hindi siya iboboto, babayaran na lang para wag bumoto. Oh, laos na yan, Saturnino. Maski sa mga presidente, kung siya, ganyan din ang dirada nila. Friend Amy Bingson, shout out ah. Sabi niya. Thank you po, karaoke, sa pagbati ninyo sa kaarawan ko. Shout out, dear sister Shervin Sapeda. Salamat at marami sa pagbati mo. God bless you always. God bless, friend Amy Bingson. S. Makise, shout out ha, sabi niya. Good evening po, Sir Rox. Blessed Sunday po. Hindi ko mapigilan ang pagtawa ko habang nagbabasa ka, Sir Rox, ng mga comments sa talumpati ni BBM. Hay, nako. Tama po lahat ng mga comments nila. Huwag na lang sana siyang magtatalumpati na siya ang tinatamaan. Totoo. Thank you so much po, Sir Rox. Ingat po and God bless always. God bless, S. Makite. Sumagot si Al Olalyaw. Mapagpalang araw sa inyo, friend S. Makise. Oo. Dito sa atin para na lang tayo magkakapatid dito sa vlog ko sa totoo lang, di ba? Kaya lang may sumisingit na isang tanga. Ang kulit, sumingit na naman, binura ko siya agad Baka mamaya magalit pa kayo Moody Muma ulit Ay, Moody Muma, shout out Hi sir, good evening po. Si BBM nagsasalita, wala sa kanyang pagkatao. Hindi ba alam ni BBM na sila ng pamilya Marcos ang modelo ng nakawan at benta boto panahon ng ama niya at ang ugat? Hindi na yan maaalis, sir. Bulag na ang tao, lalo ngayon, pahirap ng pahirap ang buhay. Na ang pasimuno ng kahirapan, ang nakawan ng bayan, hanggang hindi titino ang mga nakaupo sa mga politiko, mananatiling benta, boto lagi tuwing butuhan. Totoo. Tapos magsalita si BBM, mahirap yan. Cancer na yan, hindi na magagamot. Tama ka dyan. Sang-ayon ako sa dyan, Moody Muma. Friend Amy Bingson ulit Talaga hong marumi ang halalan sa atin. Magbuhat sa itaas hanggang mababang posisyon. Totoo yan. Shout out Dolor Garcia. Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy ulit Sana man lang huwag nang magsalita si Mr. Purburon tungkol sa honesty. Wala naman siya doon. Alam naman natin na sa Smart Magic tayo. Na-Smart Magic tayo. Totoo. Friend Amy Bingson ulit Billion-billion pala ang ibinayad nila sa Smart Magic. Kaya kaliwat kanan na laman ang ginagawa nilang pandarambong sa kaban ng bayan para may pambayad na naman sila. Hay. Antok na talaga ako mga sir, pero ang gaganda ng comment nyo, totoo lang. Ed Torres, shout out. Sariling sikap lang, karaoke. Sabi niya. Ed Torres ulit Kausapin mo rin ako, minsan karaoke. Di mag-usap tayo, paano ba?
meron ka bang ano, wala kaya yata Facebook eh. Kung meron, di mag-friend tayo, di ba? Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Ganyan talaga magsalita itong si BBM at Duterte. Lahat ng gawain nila ay sasabihin nila sa tao nang huwag gawin. Pero sila ang gumagawa at lumalabag sa batas. Magaling lang silang magsalita at magbintang sa kapwa. Pero sila mismo ang gumagawa ng katarantaduhan sa gobyerno. Nagmamalinis pero napakadumi nila. Totoo yan, Johnny B. Good. Ha? Ferdinand San Juan, shout out. Sabi niya, good evening, Karoke. Sa isang banda, maganda sinabi o pahayag ni PBBM sa naganap na halalang pang barangay at kabataan barangay. Lalo na ito ay naririnig o mapapakinggan ng mga batang may murang isipan, maayos at may paalala o pangaral. Sa ating mga hustong kaisipan at hustong edad, nasa ating na lang kung ano talaga ang ating paniniwala, karanasan, kaalaman at katotohanan kung ano ang pagkatao ni PBBM. God bless po. Galing. Johnny Bigod ulit oh. Dapat kay PBBM at Duterte ay manalamin or look in the mirror. Totoo. Puro saywar inaabot dito. Yung Pilipino. Oh. Tataka ka pa ba dyan? Kung kay Kibulog, naniniwala yung daming gagong hanggang ngayon. Ewan ko ba, ayaw nilang ano. Yan ang dapat patawag si Kibulog. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Tia Deli, naku po, Diyos ko po Lord. Sobra pong kakilakilabot, makapanindig balahibo. Multo po ba yung nagsasalita si Rox? Maawa po at mahabag. Talagang kahindik-hindik. Saan kaya siya? Hi. Tawa ka naman, tawa eh. Baka nasobrahan pa yata sa inom po ng kape. Magdamag na gising. Resulta, ayan po. Eko, mawala antok ko sa'yo, friend Shervin K, ha? Ha? No. Alam ko po may tagagawa po yan ng speech eh. Baka yung gumawa eh puyat din. Anak ng balahurang kurimaw talaga. Ano po Sir Rox? Ba eh sino ba mga kausap niya po dito? Oy, Mr. Kuting. No? Bago ka po mangaral, unang-una mo pong dapat gawin, humarap ka muna sa salamin. At maghilamos ka po muna at nang ikaw po baka sakaling mahimasmasan sa mga pinagsasabi mo. Walisan mo muna po ang dating at dakutin ang sobrang bahong basura. Umpisahan mo po dyan mismo sa loob po mismo ng bakularan mo po bago ka po maglinis-linisan at umastang napakahusay at matinong pinuno. Gano'n naman si Tia Deli. Bye, Sir Rox. Pag may nagsabi po sila po ay tunay na makatao at hindi po nandaya at tapat pong nagsisilbi sa bayan, wala pong korupsyon at puro po sila walang bahid dungis at marangal na tao, Sir Rox. Talagang ako po magbibigti. Magbibigti na lang po talaga sa puno ng kamatis, kinambuisit. Akalain mo yun? Napakahusay mga aral. Akala mo totoo? Ay nako, Diyos ko po Lord, bakit po kaya nagkakaganito ang bayan po namin? Nagkaroon po kami ng pinuno na ganito. Di lang po may salti. Ano ka ba naman, Tia Deli? Di lang po may saltik, matindi po sayad. Ako po lalayas muna. Uy,
Munti ko, tatapusin ko to. Kala mo, Tia Deli ka, ha? 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 Baka lalo pong lumala ang umay ko po dito po sa kaawa-awa naman pong kuting na ito. Sa sobra pong dami na bugok na nakapaligid, wala na po sa hulog ang mga pinagsasabi nitong mama na to. Indam buisit. Oy! Induropot, lukoy mi lelong mong kulubot pe. Hanggang sa muli po, ang inyo pong palaging tapat, di po magsisinungaling sa inyo po, tunay na nagmamahal, kahit po aswangot. Ito po ang inyong Tia Deli. Oh, nawala ang ko sa'yo. Tindi mo ha, pre, na. Ha? David Ali Mendoza, shout out ha. Hello, Karok, sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Ang ganda po ng mensahe ni BBM. Parang maganda ang pakiramdam niya. Baka kasi nakabatak. Ang kapal ng pagmumukha, para bang siya ang ibinoto at ang totoong nanalo sa nakaraang eleksyon. Tawa ka ng tawa sa pato. No? Kahit po gaano kaganda ang mga salitang lumalabas sa bibig ni BBM, wala pong matinong tao ang maniniwala sa kanya. Sa pato. Wala siyang pinag-iba doon sa mga nagsasalita sa SMMI. Totoo yan. Tawa-tawa yung emoji ni David. Para si, eto. Ay, nako. Aris, shout out Aris, ha. Ito na naman, isa rin to. Nakakapanindig balahibo talaga ang speech si PBBM. Parang bilin ng pamamaalam. Diyos ko, takot pa naman ako sa multo. Wag muna, PBBM. Diyan ka na lang muna. Di mangyayari yan. Hindi naman kami papayag kung ang papalit sa iyo ay dayok-dok sa pera ng bayan at kakampi ng China. Alam namin, mas mabuti ka sa kanya kahit mahilig ka sa karera ng kotse sa Singapore, okay lang yun. Okay na, Japan, mga comments to. Ba? Huwag ka na lang magsasama ng isang katerbang tao. Pwedeng ikaw lang mag-isa. Kaya diyan ka lang. May papalit din sa iyong matino pagkatapos ng iyong termino sana. Ha? Gagaling eh. Paano magdiya? Ay, naku. Al-Ulalya, sabi niya. Madali lang sa kanya mambola at manguto. Alam niya, marami pa din tanga ang napapasunod nila. Wala pa din akong tiwala at wala pa din tayong aasahang maganda sa kanilang pamumuno. Hahanga lang ako sa mga yan kung aminin nila ang ginawa nilang pandaraya at magsakripisyo at paupuin nila ang tunay na nanalo, si Madam Leni Robredo. Pero malayong mangyari. Totoo naman yan, Alulalya. Ang barangay ang pinaka mababang sangay ng gobyerno. Kung diyan pa lang ay talamak ng kurakutan, ginagaya lang nila ang national government. Pag natuloy ang Plan B, lalo na tayong kawawa. Magandang araw, Sir Roque sa Tuados. Mapagpalang araw sa ating lahat. God bless. Totoo yan, Al-Ulalya. Ayan na nga yung Plan B, oh. Yung tinatawag na people power daw. Okay na, di ba? People power, kudita. People power, wala naman siya kasamang people, eh. Di ba? Al-Ulalya, oh. Plan B equals let's woo led. Reynaldo Gonzalez, shout out, ha. Sabi niya, ganun ba yun sa barangay chairman niya sisimulan maging tapat? Hindi ba dapat sa pataas na katungkulan mula presidente hanggang sa mababang katungkulan? Ang pagiging tapat mahirap maipakita yan sa gawa, pero sa salita pwede.
Kaya hindi tayo palagi dapat umaasa sa magiging tapat sa tungkulin sa klase ng politika dito. Pag naging tapat ka, dun ka pa nakikitaan ng pagbatikos sa magaganda mong ginagawa, gaya ni Leni Robredo as VP. Kaya ang pagiging tapat hindi makikita sa salita, dapat sa gawa, sa puso at isipan. Madalang na makita ng ganyan namumuno. Nagkaroon na gaya ni Leni, kaso dinorobo pa nung last election. Naalala ko sinabi ni Ka-Percy na kung ang lakad mo ay itik ka, huwag kang panggap na lawin. Di ba, Sir Rox? Alam ko rin yan. Mga salita ni Ka-Percy. Reynaldo Gonzales ulit ito. Takot talaga sa multo BBM, lalo na ang multo ay kamukha ni Digong. Matapang lang BBM sa kulto. Di niya masurrender FBI Kibulok. Marilu Pabianak, shout out Sabi niya. Happy Monday po tay at sa lahat ng Rocky Warriors. Blessed Monday din po sa lahat. Bakit nga po kaya majority ay alam nangyayari pero itong Pangulong talagang walang alam Tatawa si Inak si Malu Nakakatuwa lang na bumabalik sa page niya ang mga sinasabi tulad na lang wala daw puwang fake news sa ating bansa. Take care din po tayo and sa mga Rocky Warriors. God bless as always. Lord protect our country. Amen. Totoo yan. Nandito si 3JC Hope. Magaling na siguro to. Shout out 3JC Hope Sir Rox. Just wanna let you know, kahit hindi ako masyadong nakakapag-comment sa vlog mo, I always watch it naman everyday. Salamat friend Magaling ka na ba para makapagkwentuhan tayo 3J Show ulit But paano yung sinasabi ng kanyang BP na hindi importante ang honesty sa politics? Di ba sabi ni lahat tayo sangaling di ba? Ay nako. Alberto Ulaer, shout out sabi niya. Karoke, ang pinakahanes na naging presidente ng Pilipinas, si Atty. Digong Duterte. Bakit? Winindang, winasak at nilubog sa kumunoy ang ating bansang Pilipinas. Pinapatay ang mga kababayan nating mga Pilipino. Yan ang totoo, Karoke. Totoo yan, Alberto Ulaer Christian Chengnak, shout out wala kang comment. Sana okay ka lang Pagka tawag ka, usap tayo kung mag-message ka kung may sakit ka, dasal lang yan, kailangan Brother Elias Isyo, shout out Adoracion Di Maranan, shout out. Mirna Regalado Eman Escalona, my friend, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Vision accomplished mga boss. Nakaraos din ako, nakapag-vlog din ako. Hanggang bukas po. Hanap tayo ng maganda-gandang topic. Ayan. Hindi mag-comment kayo kung mali ako. Hindi biro yan. Yang sinasabing magkakaroon ng kudita, hindi biro yan. Lahat gagawin ni Digong. Galit si Digong. Alam niyo naman, pag nagalit si Digong, galit yan. At siya nga ay talagang parehas silang Yun ang mga military, huwag naman kayo pumayag na ginagawa kayong pawn. Kumbaga sa chess, ginagamit lang kayo pawn. Di ba? God bless, mga boss.